Paano nga ba ginawa ang mga pyramid sa Egypt at bakit nila ginawa ang mga ito? Ilang libong taon na mula nang ginawa ang mga pyramid sa Egypt. Pero hanggang ngayon ay hindi pa matiyak ng mga sayantipiko kung paano o bakit nga ba ginawa ng mga Egyptians ang mga pyramids na ito. Pero in this video, ipapakita ko sa inyo ang pinakaposibleng rason bakit nila ginawa ito at kung papaano nila ginawa ang sobrang nakakamanghang estrukturang ito. Ang mga pyramid sa Egypt na siguro ang pinakamisteryoso o nakakamanghang estruktura na ginawa ng mga tao sa buong kasaysayan. Kasi isipin nyo, mula nang ginawa ito, libong taon na ang nakakaraan ay hindi pa rin malaman ng eksakto kung para saan talaga ito. At hindi pa ito lubusang nagagalugad dahil hanggang ngayon ay may mga lihim na kwarto pa rin na nadidiskubre sa loob ng mga pyramids na ito. Ayon rin sa mga kasulatan o ibang mga sayantipiko, ang mga pyramids na ito ay ginawa para magsilbing libingan ng mga pharaoh o hari sa Egypt noong unang panahon. Tinutulungan umano ang mga kaluluwa ng mga yumaong hari ng mga pyramids para makarating sa susunod na buhay. Kaya naka-align ito sa constellation ng Orion. Pero ang nakapagtataka ay ni isang bangkay sa tatlong pinakamalalaking pyramid sa Egypt ay walang makita. So, paano magiging libingan ang mga pyramids kung wala ngang bangkay ang mga ito, di ba? Isa pa, paano kaya nila nabuhat yung mga tone-toneladang mga bato na ginamit nila sa paggawa ng mga pyramids? At sinasabi na gumugol ng 20 taon at 20,000 alipin ang mga Egyptians bago nila natapos ang pinakamalaking pyramid sa Egypt, yung pyramid ni Khufu. Sobrang raming bagay ang mga mapapansin natin sa mga pyramid sa Egypt na sobrang hirap ipaliwanag. Pero sa kabutihang palad ay may mga tao pa rin na hindi sumusuko na tuklasin ang buong sikreto sa likod ng mga pyramids na ito. Isa sa pinaka-nakakamanghang bagay na nalaman ko tungkol sa mga pyramid sa Egypt habang ginagawa ko tong videong ito ay ang eksaktong lokasyon ng Great Pyramid of Giza o yung pinakamalaking pyramid sa Egypt, yung pyramid ni Khufu. Maliban sa ito lang ang struktura sa mundo na nakaharap sa True North, ang eksaktong lokasyon rin nito sa globo natin ay sobrang nakakabilib. Subukan nyo i-search sa Google ang speed of light tapos coordinates ng Great Pyramid of Giza. Galing, di ba? Halos magkaparehas sila ng numero. Ewan ko kung coincidence lang ba ito o sinadya talaga ito ng mga gumawa sa Great Pyramid of Giza. Pero yung pagkakapareho nila ng mga numero ay sobrang hirap ipaliwanag kung papaano nangyari yun. So, ito na nga. Una kong ipapaliwanag sa inyo kung paano ginawa ng mga Egyptian ang mga pyramid sa Egypt, kung papaano nila nabuhat yung mga tone-toneladang mga granite at limestones mula sa pinagkuhanan nila hanggang sa mismong site ng mga pyramids. Una ay kinuha nila yung mga limestone at granite sa lugar na tinatawag na Tura. 500 mili ang layo mula sa pinaggagawaan ng mga pyramid. Hinahati-hati o hati ng kinukuha ng mga Egyptian ang mga batong ito sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig sa paligid ng mga bato at tinutusok pa ilalim hanggang sa mahati ito sa eksaktong sukat na gusto nila. Pagkakuha nila sa mga bato ay isasakay naman nila ito sa mga bangka at 3 araw na ibiyabiyahe papuntang Giza gamit ang ilog ng Nile, kung saan binago rin nila ang landscape nito para magkaroon ng ilog na diretso mismo sa lugar na pinagagawaan ng mga pyramid. Pagdating sa site ay may mga artificial na mga kanal na ginawa ang mga Egyptian kung saan umaagos ng paitaas ang mga tubig at nilalagyan ng mga pampalutang ang mga mabibigat na bato para lumutang ang mga ito at mas mapadali ang paglalagay nito sa mga paglalagyan. Baka sabihin nyo na gawa-gawa ko lang ang mga ito Ang mga sinasabi ko ay mga nakasulat sa isang 4,500 years old na scroll na natagpuan sa Wadi al-Jarf. Ang scroll na ito ay parang diary o logbook na naglalaman ng mga detalye paano ginawa ang mga pyramid sa Egypt at pag-aari ito ng isang nagngangalang Merer, isa sa mga master builder ni Pharaoh Khufu.
Marami ring mga bangka ang makikita sa paligid ng mga pyramid at meron ring mga underground na ilog sa ilalim ng mga ito na magpapatunay na totoo nga ang mga sinasabi sa natagpo ang scroll na ito. Sa kung bakit naman nila ginawa ang mga pyramid na ito ay may maganda rin akong teorya na may kinalaman rin sa kung paano nila ito ginawa. Actually, may proof din ako na magpapatunay sa teoryang isishare ko sa inyo. Ang teoryang tinutukoy ko ay ang teoryang power plant theory, kung saan sinasabi na ginawa ng mga Egyptian ang mga pyramid para magsilbing power plant o para makapag-generate sila ng kuryente. Just imagine, 2,000 taon na ang nakakaraan, gumagamit na pala sila ng kuryente at hindi sila Nikola Tesla o Thomas Edison ang unang nakadiskubre o nag-develop sa kuryente. Kaya rin siguro sobrang gaganda at sobrang detalyado ng mga gold accessories at estatwa sa Egypt noong panahon. Ayon kasi sa mga siyentipiko, sobrang detalyado ng mga gintong estatwa at mga libingan sa Egypt. Imposibleng hindi ito ginamitan ng kuryente sa paghuhulma. Pero paano nga ba nakakagawa ng kuryente ang mga pyramid sa Egypt? Ang sikreto ay nakatago sa mga materyales na ginamit sa mismong paggawa sa mga pyramid. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang mga pyramids ay gawa sa limestone at granite at meron pang isa, yung dolomite. Ang limestone ang nagpapanatili sa temperatura sa loob ng pyramid. Kaya kahit na sobrang init sa labas ng pyramid ay sakto pa rin ang temperatura sa loob nito kahit na nasa gitna ito ng desyerto. Ang dolomite naman ay isang bato na may kakayahan na mag-multiply o magpalakas ng isang kuryente na nanggagaling sa granite. Ang granite kasi ay radioactive at nagtataglay ito ng mga quartz crystal na may kakayahang makagawa ng kuryente kapag nagkakaroon ng piezoelectricity o pressure sa loob mismo ng pyramid. Gaya ng mga relo na gumagamit ng quartz battery pag nalolobat o namamatay at inalog mo siya ay gagana ulit siya. Parang ganun ang nangyayari sa pyramid para maka-generate o makagawa ng kuryente. So, paano nga ba naaalog o nagkakaroon ng pressure ang mga pyramid para makagawa ng kuryente? Ang sagot dito ay nasa posisyon ng mga pyramid. Nung unang panahon kasi, merong underground na ilog sa ilalim ng mga pyramid. At ang current ng mga ilog na ito ang nagbibigay ng pressure o paggalaw sa ilalim ng mga pyramid na siya namang lumilikha ng electromagnetic energy at dumadaloy naman ang kuryente na nalilikha nito papunta sa pinakaitaas na ang pyramid. At pag nasa pinakaitaas na ang kuryente, ay magbibigay naman ito ng free at wireless na kuryente sa iba pang mga pyramid sa Egypt at iba't ibang bahagi ng mundo. Parang napaka-imposible, di ba? Pero pinatunayan na ni Nikola Tesla na posible ang free at wireless na kuryente noong 1893 World's Fair. Pinakita niya paano pailawin ang isang bumbilyang hawak niya gamit ang wireless na kuryente. Sinabi rin niya na na-perfect na niya paano gamitin at ibahagi ang wireless at free na kuryente gamit lang ang natural na enerhiya ng ating planeta. Sa katunayan ay bago siya nasawi ay nakapag-eksperimento pa siya tungkol dito. Ito yung Wardenclyffe Tower na ginawa niya kung saan matagumpay niyang naibahagi ang kuryente na nakuha niya sa Wardenclyffe Tower papunta sa ibang lugar malapit sa tower niya. Kung mapapansin nyo, halos magkapareho yung paraan ng paglikha ng kuryente ng mga sinaunang Egyptians at ni Tesla sa Wardenclyffe Tower niya. Kaya hindi imposible na totoo nga ang power plant theory tungkol sa mga pyramid sa Egypt. Isa pang patunay na gumagamit na ng kuryente ang mga sinaunang tao ay ang Baghdad battery na natagpuan sa Iraq. Isa itong klase ng battery na ginagamit noong unang panahon na halos magkapareho sa mga battery natin ngayon. Meron kasi itong cover na ceramic pot, copper tube, at iron rod. Pag pinagsama-sama mo ito at nilagyan ito ng liquid acid gaya ng suka o katas ng kalamansi, ay magkakaroon ito ng chemical reaction at makakagawa ng kaunting kuryente na pwede nang gamitin sa paghubog ng mga gintong accessories at mga estatwa. So, yun yung rason bakit at paano ginawa ang mga pyramid sa Egypt. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe.
para lagi kang updated sa mga bago kong video.